Magandang gabi sa inyong lahat. At saan man sulok kayo ng Pinas naroroon, ang pagpapala po'y sumating lahat. At si Makatang Tambay ay muling nagpupugay ng puhunan logic ng buhay. At paki-subscribe naman po kung bago ka pa lang sa ating maliit na himpilan, Makatang Tambay. Thank you, thank you. At re-reaction na natin tong mga latest na issue natin sa kasalukuyan. Na nalilito nga tayo dahil may fake news na nahuli na si Saldico sa ibang bansa o sa Czech Republic. At ito nasa kustodiya na ng mga pulis doon. Pero meron namang lumalabas na video na mismong si Saldico ang nagsasalita doon na siya nga raw daw mga sa loob ng 3 araw maaari na siyang makabalik ng Pilipinas at handa na siyang humarap sa anumang mga investigasyon, Blue Ribbon Committee man yan sa Senado, sa ICI man yan o sa Kongreso. At dito muli siyang nagbabala at nagbanta na kung siya man ay makukulong ay kinakailangan kasama niya. Wala siya binanggit na pangalan pero may 2 tao na mastermind na gusto niya talagang kung siya magdudusa din ng mga ito. Sabihin natin, yung sa 2 nababalitaan natin na ito, na sabi nung kabila ay fake news na nahuli ito at sabi naman nung isang video na napanood natin nahuli talaga yung Saldico ng mga otoridad dyan sa Czech Republic. Sabihin na natin na nahuli at totoo yung sinasabi nito sa kanyang video na yun nga yung napanood natin na ito nga ay maaring makauwi na ng Pilipinas mga 3 araw mula ngayon. Yun ang kanyang pagkakasabi do sa kanyang video. Maalala natin, matatandaan natin na si Saldico ay katulad din ni Yusik Cathy Cabral kung saan pareho silang napakalaki ng nalalaman kung itong mga info project ang pag-uusapan at yung bilyon-bilyon ng mga ipinundo dyan, lalong-lalo na kung saan ni Committee Appropriation Chairman pa si Saldico noong mga panahon na yan. Ang 2 ito, alam natin na talagang masyado silang controversial. At itong isa, ang una nating nabanggit na si Yusik Cathy Cabral, alam natin na wala na ito sa kasalukuyan. At hindi nga natin malaman kung totoong nag-suicide ito o kung totoong namatay ito dahil may mga nagdududa na hindi naman daw pinakita yung bangkay nito. Basta't mga balita lang yung nalalaman natin. Basta't ang mahalaga rito, ang pinupunto natin dito, ang 2 tao na ito ay may mahalaga talagang papel na gagampanan kung pagpapanagot sa mga nagnakaw ang pag-uusapan. Kasi nga si Cathy Cabral ay lahat ng mga infra projects, lalong-lalo ng mga flood control, ay siya talaga nakakaalam nito at nakababatid sa buong Pilipinas, sa bawat probinsya, sa bawat distrito. At alam naman natin ang nangyari sa kanya, minsan na siyang humarap din yan sa Blue Ribbon Committee at may mga isiniwalat na siya. Na kung saan dito nga talagang nanganganib talaga ang magpinsa na ito sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang mga ibinunyag. At magkatapos nun, hindi na nga ito nasundan dahil nga sa kakaiba na rin nga ang nakikita natin. Nagalaw nito ni Senator Ping Lacson na siya ngayon chairman ng Blue Ribbon Committee biglang nahinto ng hearing na may kinalaman para dito. At yun ang umpisa. At tuluyan at hanggang sa nabalitaan na nga natin na nagsuicide o nagpakamatay ito si Cathy Cabral. At pagkatapos nito alam natin yung kahulugan nito. Talagang wala nang matatanong sa mga bagay-bagay na sinimulan nito na dapat sana siya lang talagang makakaalam at makapagsasabi kung ano mang investigasyon yung maaaring isagawa at ito yung aalamin. At ngayon, ganun din ito si Saldico. Kung siya yung nagpo-provide ng mga pundo para sa mga project na nalalaman ni Cathy Cabral kung saan niya ito probinsya ilalagay at kung sino yung mga nasasangkot dito, ay ganun kalawak, ganun kalaki ang kaalaman ng 2 ito pagdating sa mga aligasyon ng pagnanakaw na ito na may kinalaman sa flood control na umabot nga ito ng halos trilyon, mga kabayan, mga kapinas ko.
At ngayon, kung sakali nga ito si Saldico ay totoong nahuli at makababalik siya sa loob ng 3 araw, may babalik siya rito sa Pilipinas. Alam naman natin kung totoo nga ito, sa kanyang video, hindi nagbabago yung posisyon niya. At naroon pa nga yung kanyang pagbabanta na talagang gustong-gusto na niyang humarap sa anumang investigasyon at para matapos ng mga gulong ito. Yun yung kanya ritong mga pagbabanta pa. Kumbaga, desidido siya na gawin at siwalat kung ano man yung mga bagay na nalalaman niya na posibleng makuha na nga at managot kung sino yung mga ituturo niya rito. At tayo, opinion lang natin to, nakikita natin na hindi ito basta-basta, alam natin na hindi ito basta-basta papayagan. Hindi ito papahintulutan ng gobyerno. Kung ganito kalakas ang loob nito na magbanggit, na talagang kung siya man ay makukulong, ay kailangang may madamay na talagang mga mastermind. Ay nakikita natin na hindi ganun lamang kadali na papayagan siya ng gobyernong ito na mangyari yung gusto niya. Di ba? At ito nga nakita natin kay si Cabral na hindi pa nga ganun talaga kalawak, hindi pa kasinlaki talaga ni Saldico yung pagkasangkot niya sa mga anomalyang ito ng flood control, sa mga ghost project, sa mga infra project. Ito, alam natin nagurgur na o ginurgur na. Ay di lalo pa siya. O ito yung ating sinasabi rito na talaga hindi siya pahintulutan. Ialangan naman na pag-uwi niya rito ay iduduyan siya. Iuugoy siya sa duyan ng administrasyong ito. Dahil siya titistigo, magwi-witness, uhaharap sa mga investigasyon may kinalaman sa mga nakawanay ng bilyon-bilyon sa mga flood control. Hindi ba? At ito nakikita natin na talagang kung hindi man siya rito i-assassinate, at siyempre, masyado namang lantaran, i-assassinate siya na kung magmamala Ninoy Aquino siya, na narin pa lang nababa pa lang ng airport o sa aeroplano barilin na siya, tuluyan ng patahimikin. Maraming mga pwedeng gawin. Isang halimbawa na lang, kung itulak ito at sasabihin ay aksidente na naman. O yung mga ganun ang ibig nating sabihin at ano't ano man, basta iisa yung ating pinapangambahan dito at naiisip na si Saldico, hindi ito talaga patatagalin sa katotohanan lamang. Kung totoong babalik ito at ganito yung banta nito, ay maliban kung maliban na magbago ang isip nito at hindi ganito katapang o kalakas ng loob sa sinasabi niya ito sa kanyang video. Yun yung talaga magiging, yun yung posible talaga mangyayari dito. Babaliktad siya o talagang ihuhulog niya yung dalawa. At doon nakasalala yung kaligtasan niya, mga kabayan ko. Yun yung atin ditong opinion at nagiging pananaw sa nangyayaring ito at nababalitaan natin kung totoo nga na mangyayari sa Saldico yung nahuli at makakabalik na ng Pilipinas. Isip-isipin mo, kung talagang mangyayari at alam naman niya ng pamahalaan ng gobyerno ni Marcos, na ang mga sinabi na Rolly Gutisa, ang mga sinabi ng 18 Marines na may mga nagbulgar o nagbunyag, ay alam naman natin na hindi titindig kung si Saldico ay tuluyang patatahimikin at mawawala o magugurgur. Yan ang katotohanan dyan. Ang lahat ng mga katotohanan ito ay nakabase talaga kay Saldico. Kung saan itong 18 Marines at ito si Saldico ay mismong taon ito. Kaya talagang malawak talaga yung kaalaman nito para isiwalat yung mga bagay-bagay na ito na maaaring talagang yun ang maging dahilan ng paglalaho niyang bigla sa mundong ito, mga kabayan, mga kapinas ko.